Audio Jungle. In today's ever-evolving business landscape, entrepreneurship plays a crucial role in driving innovation and economic growth. Today, we have the privilege of interviewing Carla Katrina Luna, the owner of Sangyup Sarapa here in Orani, Bataan. Good day po, Ma'am Carla. In this interview, we will discuss your business and you as an entrepreneur. We have prepared a few questions here that you may answer freely. So, ready na po ba kayo? I'm ready. So, bago po magsimula, ano po yung unang business niyo? Ang unang business namin is nung simula siya nung pandemic. Yun yung Korean Mart. Rapa Korean Mart. Okay po. Ano pong meron sa business niyo naman po ngayon? Dito po sa Sangyup Sarapa, ano pong yung meron sa business? Dito, meron dito yung mga iba't ibang klase ng mga packages. Depende yun sa klase ng needs. Meron kami nung yung budget friendly lang. Yung next naman ay yung pork belly, and yung beef, tsaka yung seafoods. Depende yun sa pricing. Okay po. So, let's start po sa question number 1 na. And what motivated you to become an entrepreneur? Meron kami nung nakapag-motivate sa akin yung una dyan, meron ako nung financial motives. Siyempre yun yung money, profit, diba? Kapag ka iyon, meron ka na nung profit na yun, kumikita ka na, yung way of living mo magbabago na. So, kada nakikita mo na nag-iba yung buhay mo dahil doon sa mga kinikita mo, yun yung nakapagpamotivate sa'yo. Then, yung non-profit naman, para sa akin, mas meron ka ng control sa business mo, hawak mo na yung time mo, ayun, tsaka wala kang boss, ikaw yung boss. Ayun. Grabe din po yung business nyo kasi dati Rapa store lang po. Ngayon may restaurant na po kayo. Next question. What do you think are your characteristics and competencies that you made successful in the driver? For me, ang number 1 dyan is dapat risk taker ka. Pagka risk taker ka kasi, nandun yung lakas ng loob mo. So, pagka nandun yung lakas ng loob mo, dapat meron ka na nung dedication tsaka knowledge. Kailangan pinag-aaralan mo yung bawat sangay ng business mo. Like kung ano yung sino yung mga suppliers mo, madali bang humanap nun, yung magiging location ng business mo, maganda ba, magiging profitable ba. Tapos, susunod ko doon is dapat meron kang passion. Dapat yung business mo, yung papasukin mong business, passion mo siya, hindi siya yung pag-aaralan mo talaga ng sobra. Kasi kapag pinag-aralan mo lang siya, pagka yung motivation mo is hindi siya yung parang pilit, ganon. Unlike yung talagang passion mo, masaya ka sa ginagawa mo. May times dyan na pag hindi ka kumita nung araw na yun, dahil nga pilit ka lang, bigla ka parang hindi ka masaya. Unlike yung business mo na gusto mo talaga, hindi ka kikita nung araw na yun, pero meron kang susunod na mga araw is makakabawi ka. Ganon. Hindi mo siya gagawing big deal. Ganyan. Aside from the business that you have like Rapa, what other business interested you? Nakikita kong interesado ako, yung passion ko, coffee shop. Coffee shop siya. Bakit tayo din? Kasi, una, parang in demand siya ngayon.
kahit pwede ko siyang idugtong sa samjihan. Kasi iba, pagka nag-samji ka, magkakape. Di ba? May ganon. Kaya yun yung naiisip ko. Then, kung yung asawa ko naman is, ang gusto niya, yung buy and sell ng cars. Kasi, ang passion niya, puro sasakyan. Oo, puro sasakyan. So, what do you think of being employed and why didn't you choose that path? So, nung bago ako mag-business, galing ako sa banking and car dealership industry. So, kahit na superior ako doon, at i-compare siya ngayon, mas pipiliin ko talaga na business yung maging source of income ko. Kasi, kapag ka pinili ko maging empleyado, yung company na pumili sa akin, gagamitin lang nila yung galing ko, talino ko. Then, after retirement days ko, after retirement years, papalitan lang nila ako and mag-hire ulit sila ng bago. Ngayon, yun yung nag-consume ng oras ko, wala na akong mabibigay ng business dun sa pamilya ko. Diba? Unlike yung meron kang sariling business, pwede mo siyang ipamana sa mga susunod mong generation. Sa mga anak mo, diba? May iwanan ka. Ayun. So, talagang pinag-isipan niyo po yung pagkakaroon po ng business, pinagplanuhan niyo po. And syempre po, may mga anak din po kayo or pamilya po na kailangan niyo rin pong bigyan ng oras. Next question po. Who are your top tier entrepreneur? Yung number one ko ngayon, dahil diba, in demand kasi yung sa mga vloggers. Diba yung vloggers na may sariling business din, diba, ginagamit nila yung pag-vlog nila sa business. Like si Rosemar, kahit na madami siyang bashers, pero hindi naman siya mayaman, pero dahil sa pagsisikap niya, dumami yung mga yung business niya, ang milyon-milyon yung kinikita niya. Then, kung sa international naman, ang ko dyan, pinakagusto ko yung si Colonel, yung sa sa KFC. Diba kahit ang tanda niya na, yung pagka, niya sa business, sa chicken, yun. Kahit na matanda na siya, na-establish niya pa rin yung recipe nun. Then, yung pangatlo, yung husband ko. Kasi, kahit na nung wala pa kami nung Kmart, meron siyang existing business, yun yung nakapagpa-motivate sa akin na dapat maging business-minded din ako. Kasi, hindi niya naman mararating yung pagiging businessman kung nag-fail siya. Ayun. How much do you love your job? So, how much I love my job in sense of yun yung interest namin. Yun yung interest namin mag-asawa. Nung una, yung mga Korean products, yan. Hanggang sa nagkaroon kami ng Korean Mart. Hilig namin kumain ng samgyupsal. Yun yung naging business namin. Tapos, at the same time, yung ngayon, dumami yung mga empleyado namin, nagkakaroon kami ng nanomotivate namin sila. Nagpapasalamat din sila sa amin na nagkaroon sila ng work at nagkaroon sila ng boss na maganda yung leadership. Ayun. Yung pagiging entrepreneur po, kailangan din po talaga ng marunong makipag-socialize sa mga katrabaho, sa customers. Po. So, this concludes our interview with Ma'am Carla, the owner of Sangyup Sarapa. Thank you very much for the time you gave to our performance task in entrepreneurship. Thank you po. Thank you.
We've come to realize that being a successful entrepreneur is not just about aiming for profit. It's about fully embracing the process, loving each step along the way, from planning to execution, and learning to navigate the risks that arise. True success comes when you are not only driven by the outcome, but also find passion in the journey itself, no matter the challenges.